Kabanata 661. Iris, tama ang sinabi ng hari ng Hilaga. Anuman ang tingnan ay si Jacob ang pinakamainam na pagpipilian, mabilis na sabi ni Gilbert. Ang apat na malalaking pamilya ay laging magkakalaban. Walang sinuman sa kanila ang nagpapahalaga sa isa't isa, kaya walang naganap na pagpapakasal sa pagitan nila. Bukod sa apat na pamilya, ang pinakamalalakas na puwersa sa lungsod ng Springfield ay ang dalawang hari. Mas malakas pa nga ang hari ng Hilaga kaysa sa hari ng Timog. Sina Theodore at Anson ay kilala rin bilang mga playboy at hindi masyadong mapagkakatiwalaan. Ngunit iba si Jacob. Wala siyang masamang pangalan at mas tinitingnan ng mabuti kaysa sa dalawa. Sa huli, pagdating sa pagpapakasal para sa kapakinabangan ng pamilya, si Jacob ang pinakamainam na pagpipilian sa buong lungsod. Iris, kahit wala ka pang nararamdaman para kay Jacob ngayon, ay maaari itong mabuo sa paglipas ng panahon. Sa tingin ko ay maaari muna kayong magkasundong maging panatag at subukan munang makilala ang isa't isa, mahinahon na sabi ng matandang Young. Sa tingin niya ay maayos na tao rin si Jacob. Alam niyang labis pang nasasaktan si Iris sa pagtanggi ni Leon, kaya nais niyang makahanap ito ng iba upang makalimot agad. Maganda ang pinagmulan ni Jacob. Hindi man siya ang pinakamahusay ay maayos naman siya at karapat-dapat para kay Iris. Bukod pa rito, nangako na si Harold na magpapasakop sa kanila basta matuloy ang kasal. Magdadala ito ng napakalaking pakinabang sa pamilyang Youngs. Ito ang pinakamainam na solusyon. Magandang ideya iyan. Hayaan muna natin silang magkasundo at unti-unting makilala ang isa't isa, tumanggo si Harold bilang pagsang-ayon. Tinatanggihan ko ito, Lolo, hindi ko tatanggapin ang anumang pagpapakasal para lamang sa kapakinabangan. Kung itinuturing ninyo pa rin akong inyong apo ay huwag ninyo akong pilitin, mariing sabi ni Iris habang nakakuyom ang mga kamay. Ikaw, nagbago ang anyo ng mukha ng matandang Young at ni Gilbert nang makita ang katigasan ng loob ni Iris, ngunit wala silang magawa. Hari ng Hilaga, patawad po. Masyado pong mabilis ang lahat. Kailangan pa ng panahon ni Iris upang matanggap ito. Maaari po bang umuwi muna kayo at pag-iisipan namin ito ng mabuti, buntong hiningang sabi ng matandang Young. Alam niyang matigas ang ulo ni Iris kaya hindi ito dapat minamadali. Plano niyang dahan-dahang kausapin ang apo. Sige, uuwi muna kami at maghihintay sa inyong sagot. Tara na, sabi ni Harold at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Napakababa ng tingin niya sa sarili. Mas pipiliin pa niyang sumama sa batang walang magulang na si Leon kaysa pansinin ako. Isang hamak na tao lamang iyon. Kapag nasa akin na si Iris ay ituturing ko siya ng maayos, ayon sa kanyang nararamdaman. Bago sila umalis ay may masamang kislap sa mata ni Jacob, ngunit mabilis niya itong itinago at sumunod sa ama. Naiwan na lamang sa loob ng silid ang matandang Young, si Iris at ang iba pa. Lolo, dapat sana ay tinanggihan na ninyo sila agad. Bakit ninyo pa sinabing pag-iisipan natin? Iris, alam kong ayaw mo ng ganitong uri ng pagpapakasal. Nauunawaan ko ang iyong nararamdaman, ngunit hindi ka na rin naman bata. Pilit na kinukumbinsi ng matandang Young si Iris. Tama iyan, Iris, ang tanging hangad namin ng lolo mo ay ang ikabubuti mo, tumanggo si Gilbert. Ang ikabubuti ko, ganyan na lang palagi ang sinasabi ninyo. Kung talagang inaalala ninyo ang kapakanan ko, hindi sana kami nasa ganitong kalagayan ni Leon. Nagsimulang umiyak si Iris sa labis na inis. Walang tigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sa sandaling iyon ay sumabog na ang lahat ng lungkot na matagal niyang itinago sa kanyang puso. Wala kayong sapat na katibayan noon, ngunit pilit ninyong pinaghiwalay kami ni Leon. Ngayon naman, para sa kapakinabangan ng pamilya ay handa ninyo akong ialay at ipakasal sa lalaking hindi ko mahal. Naisip niyo ba kung ano ang nararamdaman ko? Lalong lumungkot si Iris habang nagsasalita at hindi na niya mapigilan ang pag-agos ng luha sa kanyang mukha. Akala niya ay mahal siya ng kanyang lolo at hindi gagamitin ang kanyang pagpapakasal para lamang sa pakinabang. Ngunit nagkamali siya. Paulit-ulit na siyang nabibigo sa kanyang lolo. Iris, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Hindi kita nais ialay para sa pera o kapakinabangan. Nais ko lamang na makahanap ka ng panibagong pag-ibig upang hindi ka na lumuha pa dahil kay Leon. Ang pagpapakasal muna ay hindi nangangahulugang ikakasal na kayo agad.
Kung sa huli ay hindi mo magustuhan si Jacob ay pwede mo pa rin itong tanggihan, namumutlang sabi ng matandang Yang. Inisip niya rin si Iris ng imungkahi ito at umaasang makakahanap ito ng bago niyang mamahalin. Ngunit hindi niya may kakaila na mayroon din siyang iniisip na kapakinabangan ng pamilya. Ayaw ko nang makinig sa mga dahilan ninyo. Hindi ako sasang-ayon dito, kaya huwag na kayong umasa pa, puno ng hinagpis na sabi ni Iris. Matapos sabihin iyon ay tumalikod na siya at umalis ng bahay. Habang pinapanood ang paglayo ni Iris ay hindi pa rin sumusuko si Gilbert. Ama, masyadong matigas ang ulo ni Iris. Ano na ang gagawin natin? Dahan-dahanin muna natin. Masakit pa rin ang nararamdaman ni Iris dahil kay Leon. Bigyan muna natin siya ng panahon upang kumalma bago tayo gumawa ng hakbang, sagot ng matandang Yang. Sa katotohanan ayaw naman niyang pilitin si Iris ngunit tapos na ang lahat sa kanila ni Leon. Hindi na sila muling magkakasama. Darating ang panahon na kailangan ding magpakasal ni Iris kaya walang masama kung susubukan man si Jacob. Ngunit hindi talaga gusto ni Iris si Jacob kaya sumasakit ang kanyang ulo. Sa isang malaking pamilihan sa lungsod ay huminto si Leon sa labas kasama si Snow sa likuran niya. Napakaswerte mo ngayong araw, Leon, bumaba si Snow na namumula ang mukha at sinundot si Leon sa tagiliran. Palaging nagdidikit ang kanilang katawan habang nagbibiyahe at humihinto ang motorsiklo kaya napakaswerte ni Leon na nasa malapit siya. Ikaw naman ang pumilit na sumakay, kaya paano mo ako masisisi? Sagot ni Leon na tila napipigil ang ngiti. Hayaan na, ayaw ko nang makipagtalo. Tara na at bumili tayo ng mga damit. Pinaningkitan siya ni Snow ng mata sabay hila dito papasok sa pamilihan. Naglibot sila at pumasok sa isa sa pinakamalaking tindahan ng mamahaling kasuotan doon. Ito ay isang tanyag na tindahan at mayroon silang iba't ibang uri ng kasuotan para sa lalaki at babae sa loob. Ang bawat isa ay napakamahal. Sa bahagi ng mga damit para sa lalaki, Leon, bakit hindi mo subukang isuot ito? May kislap sa mga mata ni Snow habang inilalabas ang isang asul na kasuotan para kay Leon. Hindi ba't para sa iyo ang pamimili? Bakit mo pinagsusuot ako ng damit panlalaki? Bibilhan mo ba si Fane? Nagtatakang tanong ni Leon. Akala niya ay para ito kay Fane kaya siya pinagsusuot. Hindi para sa iyo ito, bibilhan kita, sagot ni Snow. Bibilhan mo ako, bakit naman gagawin iyon ng walang dahilan? Gulat na tanong ni Leon. Tinuruan mo ng leksyon si Jacob at iniligtas mo pa ang aking ina. Nais kong bumili ng ilang damit bilang pasasalamat, nakangiting sabi ni Snow. Hindi na kailangan, wala naman iyon, tumanggi sana si Leon. Anong ibig mong sabihin? Napakarami na nang nagawa mo para sa aming pamilya at tinanggihan mo na ang gantimpala ng aking ama noon. Nais lamang kitang bibilhan ng damit bilang pasasalamat. Hindi naman iyon ganoon kalaking halaga. Tatanggihan mo ba ako? Hindi na siyahang sabi ni Snow. Sige na nga, napangitin na lamang si Leon at napilitang tanggapin ang kabutihan ni Snow. Ganyan dapat, ngumiti si Snow. Pagkatapos ay naglabas pa siya ng ilang kasuotan upang subukan ni Leon. Matangkad at payat si Leon at napakagwapo rin kaya madali lamang makahanap ng damit na angkop sa kanya. Ang mga mamahaling damit ay lalo pang nagpadagdag sa kanyang pagiging matikas at gwapo. Labis na nasiyahan si Snow at pinili ang 5 pinakamagagandang damit upang ibili ito kay Leon. Naramdaman ni Leon ang init sa kanyang puso. Kunwari ay inaya lang siya mamili ngunit ang tunay na layunin ay pasalamatan siya sa pamamagitan ng pagbili ng damit. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan ay wala lang sa kanya ang halaga ng mga iyon, ngunit ang intensyon ni Snow ay labis niyang pinasasalamatan. Matapos bumili ay naglibot pa sila ng kaunti. Bumili rin sila ng mga pampaganda bago umalis ng pamilihan at naghandang umuwi. Sa sandaling iyon ay biglang tumunog ang telepono ni Leon. Tawag ito mula kay Leopard. Si Leopard ang namumuno sa lugar malapit sa Mist Cloud Mountain. Noong unang pumunta doon si Leon kasama si Iris ay nagkaroon sila ng alitan, ngunit naayos din ito sa huli. Hello, ito po ba si Ginoong Wolf? Nang masagot ang tawag ay narinig ang magalang na boses ni Leopard. Ako ito, anong kailangan mo? Nagtatakang tanong ni Leon. Ginoong Wolf, libre po ba kayo ngayon? Nais ko po sanang kayo ay imbitahan sa kainan at humingi ng tulong sa inyo, may pag-aalinlangang sabi ni Leopard. Tulong,
May nangyari ba sa pamilya ni Lily? Biglang kinabahan si Leon. Si Lily ay isa sa mga kalihim ni Iris. Noong nagtatrabaho pa si Leon sa Elegante ay malapit sila sa isa't isa. Tinulungan na rin niya ang pamilya ni Lily na malutas ang ilang problema noong dumalaw siya doon. Upang hindi na maulit ang mga ganitong pangyayari ay ipinagbili niya kay Leopard na alagaan sila. Sa biglaang pagtawag ni Leopard ay inakala niyang may nangyaring masama sa pamilya ni Lily. Hindi po, sarili ko itong problema, may pag-aalalang sagot ni Leopard. Kahit na naayos na nina Leon at Leopard ang kanilang alitan ay hindi pa rin sila ganoon kalapit sa isa't isa. Hindi niya alam kung tutulungan ba siya ni Leon, kaya wala siyang katiyakan. Ganun ba? Sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Pupunta ako doon agad. Mas napanatag ang loob ni Leon nang malaman na hindi tungkol sa pamilya ni Lily ang usapan. Siyempre dahil nangako siyang aalagaan nito ang pamilya ni Lily ay wala siyang dahilan upang tumanggi. Nais niyang malaman kung ano ang tunay na nangyayari. Maraming salamat po Ginoong Wolf. Labis na nagalak si Leopard at ibinigay ang kanyang kinaroroonan. Matapos ibaba ang tawag ay sinabi ni Leon kay Snow, may kailangan akong asikasuhin ngayon. Ihatid na lamang kita pa uwi. Ano ba iyan? Masaya ba doon? Isama mo naman ako, nakangiting sabi ni Snow. Narinig niya ang ilang bahagi ng usapan at nabuhay ang kanyang pagkagusto na sumama. Sa tingin ko ay hindi angkop na sumama ka, pag-aalin lang ang sagot ni Leon. Bakit hindi angkop? May ginagawa ka bang masama? Nagtatakang tanong ni Snow. Siyempre naman wala. Hindi alam ni Leon ang gagawin ngunit sa huli ay napagpasya siyang, sige na nga kung gusto mong sumama ay isasama na kita. Bahagi ng underworld si Leopard kaya inaakala ni Leon na maaaring may kinalaman ito sa kanilang kalakaran. Si Snow ay anak ng hari ng Timog. Sa tulong ng kapangyarihan at impluwensya nito ay maaari ring makatulong si Snow kung sasama siya. Sa pinakamagandang hotel malapit sa Mistcloud Mountain ay sinalubong agad sila ni Leopard at ng kanyang mga tauhan sa pagpasok nila. Ginoong Wolf, matagal na rin mula noong huli tayong nagkita. Lumapit si Leopard na may magalang na ngiti at bumati ng may paggalang. Totoo yan, matagal na rin nakangiting sagot ni Leon. Ginoong Wolf, sino po ito? Nagulat si Leopard nang makita si Snow. Noong una niyang makilala si Leon ay kasama nito si Iris at napakalapit ng dalawa. Ngunit ngayon ay ibang babae na ang kasama nito. Hindi yun ang pinakamahalaga. Ang mahalaga ay si Iris ay kabilang sa isa sa 4 na malalaking pamilya, napakaganda at napakahusay. Ngunit sa ganda ni Snow ay hindi siya nahuhuli kay Iris. Mas may dating pa nga si Snow at pareho silang may natatanging katangian. Nagulat siya. Noong una ay kasing lakas lamang ni Leon ang kanyang sarili ngunit paanong napapaligiran ito ng mga ganitong kagandang babae. Hindi niya maunawaan kung paano ito nagagawa ni Leon. Leopard, ipakikilala ko sa iyo. Siya ang kaibigan ko na si Snowpole. Snow, siya si Leopard ang namumuno sa lugar na ito malapit sa Mistcloud Mountain. Maikling ipinakilala sila ni Leon sa isa't isa. Magandang araw po binibining Paul, magalang na pagbati ni Leopard. Pamilyar sa kanya ang apelyido ng dalaga, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ito narinig. Malawak naman ang lungsod ng Springfield at marami ang magkakatunog o magkakapareho ng pangalan, kaya hindi na niya ito masyadong inisip. Tumango lamang si Snow at sumagot ng mahinahon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 665. Siya ay anak ng hari ng Timog kaya alam na alam niya kung paano nahahati ang kapangyarihan sa underworld. Ang lugar sa paligid ng Mistcloud Mountain ay malayo sa sentro ng lungsod ng Springfield. Ang mga naroon ay karaniwang walang gaanong halaga. Dahil sa kanyang katayuan ay natural lamang na hindi niya ito gaanong pahalagahan. Kung hindi dahil kay Leon ay hindi niya sana ito tinitingnan kahit saglit. Nakaramdam ng kaunting hiya si Leopard sa ikanikilos ni Snow, ngunit hindi siya nang ahas na magreklamo dahil kasama nito ang binata. Ginoong Wolf, nakahanda na po ang pagkain sa loob. Maaari po kayong sumunod sa akin. Iginabay sila ni Leopard sa loob. Sa isang marangyang silid ay naupo sina Leon, Leopard, at ang iba pa. Ipinahatid ni Leopard ang mga pagkain. Leopard, bakit mo ako kailangang makita agad?
Diretsa ang tanong ni Leon. Ginoong Wolf, ganito po iyon. Mayroon akong kalaban sa lugar na ito na nagngangalang Chimp. Kamakailan lamang ay sumama siya sa isa sa 4 na tigre na si Riker na tinatawag ding tumatawang tigre. Lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan at paulit-ulit na niya akong pinagtatabuyan at inaagaw ang aking mga nasasakupan. Malungkot ang mukha ni Leopard habang nagpapaliwanag. Sa patuloy na pag-atake ni Chimp ay lalong nagiging mapanganib ang kanyang kalagayan. Tinawagan lamang niya si Leon dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Umaasa siyang baka matulungan siya nito. Ganoon ba, naintindihan na ni Leon? Akala niya ay may kinalaman ito sa mga gulo sa Underworld at tama nga ang kanyang hinala. Si Riker ay isa sa 4 na tigre at tauhan ng hari ng Hilaga. Hindi siya makapaniwala na mag-aalala pa ito sa ganitong malayong lugar. Higit pa ito sa kanyang inaasahan. Ginoong Wolf, alam ko po na malapit kayo sa pamilyang Youngs. Maaari niyo po ba silang hilingin na tumulong sa akin, pagmamakaawang sabi ni Leopard. Alam niyang isa ang mga Youngs sa 4 na pinakamalalaking pamilya at hindi maipagkakaila ang kanilang yaman at kapangyarihan. Kung makukumbensi lamang ni Leon si Iris ay madali lamang itong maayos. Gayunpaman hindi naman bahagi ng Underworld ang mga Youngs, kaya hindi niya alam kung papayag ba ang mga ito. Wala siyang katiyakan ngunit ito na lamang ang natitira niyang pag-asa. Naghiwalay na kami ni Iris, may bahid ng sakit sa pusong sabi ni Leon. Ang sinabi ni Leopard ay tumama sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang damdamin. Hindi niya maiwasang maalala ang magandang mukha at ngiti ni Iris. Ano, naghiwalay na kayo? Gulat na tanong ni Leopard. Alam na niya na malapit ang dalawa at akala niya ay maaaring kasintahan ni Leon si Iris. Ngunit sa loob lamang ng ilang buwan ay naghiwalay na sila. Kaya pala ibang babae na ang kasama nito ngayon. Tama po yun, huminga ng malalim si Leon at pilit na itinago ang sakit upang kumalma. Natigilan si Leopard at lalong lumungkot ang kanyang mukha. Humingi siya ng tulong dahil umaasa siyang makakakuha ng tulong mula kay Iris. Ngunit tuluyan nang nawala ang kanyang pag-asa nang malaman niyang naghiwalay na sila. Ikaw ba si Leopard? Napakabobo mo naman. Alam ng lahat sa Underworld na magkalaban ang dalawang hari. Kung sumama ang iyong kalaban sa tumatawang tigre at sa hari ng Hilaga ay pwede ka namang sumama sa hari ng Timog at humingi ng tulong sa kanya. Hindi ba nito malulutas ang lahat? Bakit kailangan pang pumunta sa mga Youngs? Pinaningkitan siya ni Snow ng mata. Napakaganda at napakaakit-akit ng kanyang anyo. Kahit ang simpleng pagtingin na iyon ay nakakaakit na. Napabilis ang tibok ng puso ni Leopard at ng kanyang mga tauhan dahil lamang doon, at tila natulala sa ganda ni Snow. Sa huli ay mas matatag ang loob ni Leopard at siya ang unang nakabawi sa sarili. Sumama sa hari ng Timog. Binibining Paul, masyado ninyong pinapadali ang lahat. Ang hari ng Timog ay isa sa mga pinakadakilang tao sa Underworld at nasa tuktok ng lungsod ng Springfield. Isa lamang akong hamak na tao sa Underworld. Kahit na gusto ko pang sumama sa kanya ay sigurado akong hindi niya ako papansinin, mapait na ngumiti si Leopard. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman kung hindi gagana, mariing sabi ni Snow. Gayunpaman alam din naman niyang tama si Leopard. Napakataas ng pagtingin ng kanyang ama sa sarili at hindi ito makikipag-ugnayan sa katulad ni Leopard. Sinubukan ko na po. Marahil ay hindi ninyo alam ngunit malapit lang ang Mist Cloud Mountain sa nasasakupan ni Whoreson na ang dakilang tigre. Ilang araw na ang nakalilipas ay humiling akong makita siya upang sumama at humingi ng kanyang proteksyon, ngunit tinanggihan ako agad. Si Whoreson ay isa sa mga tauhan ng hari ng Timog. Kung kahit siya ay hindi ako pinapahalagahan ay wala na akong pag-asa sa hari ng Timog, buntong hiningang sabi ni Leopard. Kung sinubukan niya ito nung una pa ay maaaring pinag-isipan pa ito ni Whoreson dahil sa laki ng kanyang nasasakupan at lakas. Ngunit sa patuloy na pag-atake ni Chimp ay unti-unti nang nauubos ang kanyang teritoryo. Kung tatanggapin man siya ni Whoreson ay wala itong maidudulot na mabuti at lalo pa silang magkakagalit kay Riker. Hindi mangmang si Whoreson kaya hinding-hindi ito papayag. Ganoon ba? Naintindihan na ni Snow ang sitwasyon at ngumiti. Ayos lang iyan, maaaring hindi kanila tinanggap noon ngunit iba na ang kalagayan ngayon. Iba na ang kalagayan. Paano nagbago? Nagtatakang tanong ni Leopard. Tanungin mo na lang si Leon. Tingnan natin kung tatango siya o iiling.
Nakangiting sabi ni Snow habang nakatingin sa binata. Hindi niya alam kung ano ang ugnayan ng dalawa o kung papayag ba si Leon. Kung ayos lang kay Leon ay gagawin niya ang lahat upang matulungan ito. Ayos lang iyan, hindi naman iyon malaking bagay. Leopard, huwag kang mag-alala, tutulungan kitang ayusin ang lahat. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ang kalaban ni Leopard ay si Riker lamang at hindi ang hari ng Hilaga. Madali lang ito para kay Leon at hindi na kailangan pang abalahin si Harold. Tutulungan niyo po akong ayusin ito. Tama po ba ang naririnig ko? Gulat na tanong ni Leopard. Ginoong Wolf, marahil ay hindi ninyo alam, ngunit kasing lakas ko lang si Chimp at nasa mataas na antas na ito ng pagiging bihasa. Kahit na magsanib pa tayo ng lakas ay hindi pa rin natin sila matatalo, lalo pang nag-alala si Leopard habang nagsasalita. Nakalaban na niya si Leon noon at alam niyang mas malakas lamang ito ng kaunti sa kanya. Sa tingin niya ay hindi pa umaabot sa pinakamataas na antas si Leon, kaya walang magiging tulong ang galing nito. Nasa likuran pa ni Chimp ang tumatawang tigre. Kung makikialam si Leon ay para na rin niyang isinuko ang buhay nito. Dalubhasang nasa pinakamataas na antas. Nagtinginan sina Leon at Snow at hindi na nakapigil sa pagtawa. Mula noong pangyayari sa paglulunsad ng Synth Ion Group ay kinikilala na si Leon bilang pinakamalakas sa mga kabataan sa lungsod ng Springfield. Nasa nakakatakot na antas na siya ng pagiging dakilang dalubhasa. Kahit pa ang mga eksperto sa pinakamataas na antas ay kayang talunin ni Leon sa isang hampas lamang. Bakit kayo tumatawa? Mali ba ang sinabi ko? Nalilito na si Leopard sa pagtawa ni Snow. Tumatawa lang ako dahil napakabobo mo. Ganoon na ba kabilang ang itinuturing na eksperto ngayon? Nakakatawa talaga, sagot ni Snow habang tumatawa. Bago pa matapos ni Snow ang sinasabi ay biglang bumagsak ang pinto ng silid mula sa labas. Pagkatapos ay pumasok ang mahigit 10 maskuladong lalaki na nakasuot ng itim at may hawak na iba't ibang sandata. Isa sa kanila ay isang lalaking nasa 30 taong gulang. Ang mukha nito ay parang unggoy at halatang may masamang intensyon. Siya ang kalaban ni Leopard na si Chimp. Chimp, ikaw nga iyan. Nagbago ang anyo ni Leopard at tumayo kasama ang kanyang mga tauhan. Lahat sila ay tila nakaharap sa napakalaking panganib. Sina Leon at Snow lamang ang nanatiling nakaupo ng mahinahon at hindi man lang gumalaw. Leopard, napakatapang mo nga. Nasa bingit ka na ng kamatayan ngunit hindi ka pa rin nagtatago. Naglakad-lakad ka pa ng ganito. Hinihintay mo na bang mamatay? Malakas na tawa ni Chimp. Kung nanatili na lamang sana si Leopard sa kanyang nasasakupan ay hindi ito madaling matalo dahil may kakayahan at marami ring tauhan. Ngunit nagpunta pa ito sa hotel na may kasamang 4 o 5 tao lamang. Para na rin itong nagpakamatay. Nang makuha niya ang balita ay agad siyang tumungo rito kasama ang kanyang mga tauhan. Chimp, huwag kang magmalabis, namumungay sa galit ang mga mata ni Leopard. Pinagsisisihan niyang naging pabaya siya at nagpakita pa sa publiko. Sa sandaling ito ay nahuli na siya ni Chimp at wala nang matatakbuhan. Ano naman kung gagawin ko? Leopard, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sumuko ka na ngayon, at ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong nasasakupan. Ikaw, lalong nagdilim ang mukha ni Leopard. Hinding-hindi siya susuko at nagpa siya ng lumaban hanggang makalaya. Ngunit bago ang lahat ay kailangan muna niyang tiyakin na ligtas sina Leon at Snow. Malaki na ang utang na loob niya kay Leon, kaya hindi niya ito pwedeng isama sa kapahamakan. Chimp, sina Ginoong Wolf at Binibining Snow ay walang kinalaman sa Underworld. Wala silang bahagi sa gulo at inosente sila. Umaasa akong igagalang mo ang batas at palalayain mo sila, pakiusap ni Leopard. Sa pagtingin ni Chimp sa itinuro ni Leopard ay agad nitong nakita ang kagandahan ni Snow. Nanlaki ang kanyang mga mata at napasinghap. Napakaganda, lumunok si Chimp habang nakatitig sa magandang mukha at hubog ng katawan ni Snow. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata at hindi ito inalisan ng tingin. Ganoon din ang kanyang mga tauhan na tila nabighani sa kagandahan ng dalaga. Si Leon naman na katabi ni Snow ay hindi nila pinansin at hindi man lang nilingon. Chimp, hindi sinasaktan ng mga nasa Underworld ang mga inosente. Harapin mo ako, ngunit palayain mo silang dalawa, malamig na sabi ni Leopard. Palalayain. Sa tingin mo ba ay mangyayari iyon? Nanunuyang ngumiti si Chimp matapos makabawi sa sarili.
Alam niyang may dangal ang mga nasa Undead World, at hindi sinasali ang pamilya o mga walang malay. Kung hindi lamang ganoon kaganda si Snow ay maaaring pinag-isipan pa niyang palayain ang mga ito. Ngunit sobra ang ganda at alindog ni Snow na siyang pangarap ng bawat lalaki. Wala pa siyang nakitang sinuman na kasing ganda nito at sa isang tingin pa lamang ay tuluyan na siyang nabighani. Kung magiging kanya ang isang tulad ni Snow ay handa pa siyang isuko ang 10 taon ng kanyang buhay. Wala lang sa kanya kung labagin pa niya ang batas ng Underworld. Naku naman, napamura na lamang si Leopard sa kanyang isip. Alam niyang malibog si Chimp at sigurado siyang tumanggi ito dahil sa kagandahan ni Snow. Kapag nahulog sina Leon at Snow sa kamay ni Chimp ay lubusan na silang mapapahamak. Ginoong Wolf, masama na ang kalagayan. Pipigilan ko muna si Chimp at ang kanyang kasama. Dalhin ninyo si Binibining Paul at tumakas na kayo, sadyang pabulong na sabi ni Leopard. Alam niyang may kakayahan si Leon at mas malakas ito ng kaunti sa kanya. Kung mapipigilan niya sila kahit ilang sandali lamang ay makakalusot na sina Leon. Ano? Gusto ninyong tumakas? Hindi yun magiging madali. Agad na nahulaan ni Chimp ang balak ni Leopard. Isang kumpas ng kamay ay pinalibutan sila ng mahigit 10 tauhan nito. Pagkatapos ay humarang si Chimp at ang isang maskuladong lalaki sa pintuan upang tuluyan na silang maipit. Ang pangalan ng lalaki ay Hunter at siya ang eksperto na ipinadala ni Riker. Tapos na tayo, lalong nawalan ng pag-asa si Leopard. Tanging pintuan lamang ang labasan at hinarang na nina Chimp at Hunter ito. Kahit kasama pa niya si Leon ay hindi sila makakalusot, lalo pa na makatakas. Ginoong Wolf, patawad po. Nadamay ko pa kayo, puno ng pagsisising sabi ni Leopard na hindi na alam ang gagawin. Huwag kang mag-alala, wala silang halaga sa akin. Aayusin ko na ito ngayon din, ngumiti si Leon at tumayo. Batang hamak, sino ang tinutukoy mong walang halaga? Gusto mo bang mamatay? Nagalit si Chimp at nagpakita ng masamang kislap sa kanyang mga mata. Nagdilim din ang mukha ni Hunter. Sa lakas niya ay itinuturing siyang hari sa lugar na ito. Paanong hahayaan na lamang niyang insultuhan siya ni Leon? Chimp, harangan mo ang labasan. Ako na ang bahala sa kanilang dalawa, malamig na sabi ni Hunter habang humahakbang pasulong. Sige, Hunter, mas malakas ka kaysa sa akin. Sa tulong mo ay siguradong mamamatay ang batang iyan at si Leopard, masayang sabi ni Chimp. Hindi man niya kilala si Leon ay alam niyang sina Leopard at siya ang pinakamalakas sa lugar na ito at nasa mataas na antas pa lamang. Sa lakas ni Hunter na nasa pinakamataas na antas ay madali lamang para dito ang talunin sila. Leopard, lumaban kayo ng batang iyan. Huwag ninyong sayangin ang oras ko, mayabang na turo ni Hunter kina Leon at Leopard. Ikaw lang. Magaling kang magsalita ngunit puro salita lang ang galing mo, natatawa na lamang si Leon sa kayabangan ni Hunter. Maging si Snow ay hindi rin napigilan ang pagtawa na tila narinig ang pinakakatawang bagay sa mundo. Batang hamak, minamaliit mo ba ako? Kung iyan ang gusto mo ay tutuparin ko iyan sa iyo, galit na sabi ni Hunter. Nagpakawala siya ng suntok na may sapat na lakas upang wasakin ang bato at itinama ito kay Leon. Huminga lamang ng malalim si Leon at hindi man lang gumalaw upang umiwas. Natigilan sa takot ang batang iyan. Hunter, huwag kang magpapahuli. Pilayin mo siya upang malaman niya ang parusa sa pakikipaglaban sa atin, malupit na sabi ni Chimp. Ipakita mo sa kanila ang iyong kakayahan. Akala rin ng mga tauhan ni Chimp ay natigilan si Leon dahil sa takot, kaya lahat sila ay sumigaw ng malakas. Ginoong Wolf, mag-ingat po kayo. Kinabahan si Leopard at tila tumigil ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit hindi umiwas si Leon, ngunit alam niyang halos magkapantay lamang sila ng lakas, at hindi sila makakatalo kay Hunter. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan ay tiyak na mapapahamak si Leon. Habang papalapit ang suntok ni Hunter, sa wakas gumalaw si Leon. Isang daliri lamang ang kanyang itinuro at mabilis itong sumalubong sa kamao ni Hunter. Bam! Malakas na kalabog ang narinig at tumilapon si Hunter palayo na tila binugbog ng husto. Nagsimulang magdugo si Hunter at bumagsak sa pader bago dumausda sa sahig. Matindi ang naramdaman niyang sakit sa braso at kamao, dahil sa isang daliri lamang ay nabali na ang buong braso niya. Natigilan si Chimp, natigilan din si Leopard. Bukod kay Snow, lahat sila ay nagulat.
Hindi nila inakala na si Hunter na nasa pinakamataas na antas ay madadaig ng ganoon na lamang. Tumingin sila kay Leon na puno ng kawalan ng paniniwala at tumahimik ang buong paligid. Napakalakas ninyo, Ginoong Wolf, kahanga-hanga kayo. Nagsimulang tumawa si Leopard matapos makabawi sa gulat. Kabanata 670. Sinabi ni Leon na tutulungan niya siyang ayusin ang lahat, ngunit akala niya ay nagmamayabang lamang ito. Ngunit nang makita niya ang tunay na galing ni Leon ay doon niya napagtanto na nagsasabi ito ng totoo. Paano ito nangyari? Hawak-hawak ni Hunter ang kanyang nasugatang kamay habang pilit na tumatayo. Sobrang dilim ng kanyang mukha. Kung kaya siyang talunin ni Leon sa isang hampas lamang, ay nangangahulugang nasa antas na ito ng panimulang likas na lakas. Hindi niya maunawaan kung paano nagkaroon ng ganitong kalakas na tao sa ganitong lugar. Ganoon din ang nasa isip ni Chimp. Para sa kanya ang mga nasa antas ng likas na lakas ay tunay na mga dalubhasa. Mga taong hindi nila kayang abutin. Ang isiping isa si Leon sa kanila ay nagdulot ng takot sa kanyang puso. Ginoong Wolf, hindi ako makapaniwala na nasa antas na kayo ng panimulang likas na lakas. Napakahusay ninyo, nasasabik na sabi ni Leopard. Alam niya na ang madaling pagkatalo ni Hunter ay patunay na mas mataas na ang antas ni Leon. Kung hindi siya nagkakamali ay nasa panimulang likas na lakas na ito. Natural lamang na iyon ang kanyang akala. Noong una silang magkita ay naglaban sila at sigurado siyang nasa mataas na antas pa lamang noon si Leon. 2 o 3 buwan pa lamang ang nakalilipas, ay himala na kung umabot man ito sa pinakamataas na antas ng pagiging dalubhasa. Hindi niya inakala na mas mataas pa pala ang antas ni Leon. Sadyang hindi ka panipaniwala. Wala iyon, ngumiti si Leon. Hindi na siya nasa mataas na antas ng pagiging dalubhasa kundi nasa antas na ng gitnang dakilang dalubhasa. Ngunit mahirap itong ipaliwanag kaya hindi na siya nagpaliwanag pa. Kung gayon ay nasa panimulang likas na lakas lamang siya, nakahinga ng maluwag sina Hunter at Chimp. Kaibigan ni Leon si Leopard at kung iyon ang sinabi nito ay malamang na totoo iyon. Para sa kanila kung nasa mas mataas pa itong antas ay hindi nila ito kayang kalabanan. Ngunit kung nasa panimulang likas na lakas lamang ay hindi pa rin sapat upang takutin sila. Batang hamak, sino ka? Mababang boses na tanong ni Hunter na nais malaman ang pinagmulan ni Leon. Bago pa makasagot si Leon ay sumingit na si Snow. Wala kayong karapatang malaman kung sino siya, mayabang na sabi ni Snow. Ikaw, nagalit sina Hunter at Chimp. Ngunit mas malakas pa rin si Leon kaya wala silang nagawa. Batang hamak, sino ka man ay sasabihin ko sa iyo. Ang aming pinuno ay ang kilalang tumatawang tigre na si Riker Smith. Ang pagsugat mo kay Hunter ay paglaban na rin kay Riker. Kahit nakita na nila ang galing ni Leon ay nasa likuran pa rin nila si Riker kaya hindi sila natatakot. Ganoon ba? Paano kung pilit kong makialam? Mahinahong sabi ni Leon.